We are going to continue our series on The Bible Explains, part 208. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, part 5. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. It is so wonderful to be found in your presence, for in your presence there is fullness of joy. Thank you so much for these beautiful people who came here today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you very much for the beautiful people who are joining us via online. We commit to you this time. We commit to you this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Nang sinimulan po natin ang series na ito, sinabi ko po sa inyo na intentional pag-aaralan po natin ang mga Bible characters na nakalatag sa Biblia. Sinimulan po natin sa Lumang Tipan at patungo tayo sa Bagong Tipan. At nakakaapat na po tayo. 4 Bible characters we already talked about. We're done talking about Noah, Abraham, Jacob, and just last week we talked about Joseph. Today we're going to talk about Moses, the very one who represents the law in the Old Testament, and yet grace was beautifully seen in his life. So let's talk about Moses. Let me share with you today 3 things about what happens when grace finds you from the story of Joseph, rather from the story of Moses. Number 1, grace finds you in failure. Natagpuan tayo ng biyaya ng Diyos sa kabiguan. Ang pinakamalaking kabiguan ng sangkatauhan ay nang ang tao'y bumagsak sa kasalanan. Bukod dito, meron din tayong kanya-kanyang kwento ng kabiguan. Pero ang kabiguan ito ay nakapatong na sa pinakamalaking kabiguan at pagbagsak ng tao. Dahil nang bumagsak ang unang Adan, hinilang pabagsak ang buong sangkatauhan. Dahil lahat tayo nakapasok kay Adan. Romans 5:12, dahil sa kasalanan ng isang tao, ang buong sangkatauhan ay naging makasalanan. Sa storya po ni Moses, makikita po natin kung paano natagpuan ni Moses ang biyaya ng Diyos at kung paano siya natagpuan ng biyaya ng Diyos sa panahon ng kanyang kabiguan. At mula rito, makikita po natin ang tunay na larawan ng biyaya kung paano tayo natagpuan ng biyaya ng Diyos. Grace doesn't abandon you in your failures. It meets you there and carries you forward. When you stumble, His kindness restores your strength because in your weakness, His grace shines brightest. Tandaan po natin, makinang ang bituin sa lahat ng panahon. Pero nakikita natin ang lalong kinang ng bituin kapag mas madilim ang gabi. Remember, the darker the night, the brighter the star. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. The Apostle Paul writes, "But he said to me," the Lord was talking to Paul, "My grace is sufficient for you,
For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Makikita po natin na hindi nawawala ang grasya ng Diyos sa panahon ng kahinaan o maging ng kabiguan. In fact, lalo pong ipinaparanas ng Diyos ang kanyang mayamang biyaya sa panahong ramdam natin na tayo mahina at nakikita natin madilim ang kapaligiran, sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos sa lahat ng panahon. Can you say amen? Exodus chapter 2 verses 11 to 15. Dito po'y mababasa natin ang istorya ng malaking kabiguan ni Moses. Nang malaman na ni Moses na siya po ay isang Hebreo, ito po ang pinakamalaking tagpo sa buhay niya. Isang araw, habang siya ay nagmamasid, nakita niya ang isang taskmaster na pinahihirapan at sinasaktan ang isang Hebreo na kanyang kababayan, dahil nalaman niya na siya po ay hindi Egyptian. By blood, siya po ay isang Hebrew. At may kirot sa kanyang puso, agad siyang sumaklolo at kanyang pinatay ang Egyptian taskmaster para iligtas ang kanyang kababayang isang Hebreo. Ibinaon po niya ito sa buhangin at iniisip niyang walang nakakaalam at walang nakakita. Isang araw naman, nakita niya ang kapwa Hebreo na nagtatalo, nag-aaway. So kinausap niya at sa layunin na ayusin, papayapain, pagbatiin ang dalawang Hebreo dahil sila naman ay magkababayan. Nagulat siya sapagkat ang naging sagot po noong kanyang kapwa Hebreo ay panunuligsa. At sabi sa kanya, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para maging tagapanguna at hukom namin? Who made you a ruler and a judge over us? Parang nagulat si Moses dahil ang iniisip po niya, siya ay nakakatulong sa kanyang ginagawa. Una, pinatay po niya yung isang taskmaster na Egyptian para iligtas ang isang Hebreo. At ang kwento na ito ay lumutang at nakarating na po sa palasyo. Dahil dito, siya po ay tumakas mula sa Ehipto patungo po sa disyerto. Tinakasan po niya ang kanyang idiosyncrasies, ang kanyang circumstance. At natagpuan niya ang kanyang sarili sa balon ng Midian. Ito po'y mababasa nyo sa Exodus chapter 2 verse 16 to 17. Ito po ang pinakamababang kalagayan ni Moses. Siya po ay hapong-hapo, pagod na pagod, not to mention uhaw na uhaw dahil binagtas po niya ang mahabang disyerto. At dito po sa balon na ito ay natagpuan niya ang biyaya ng Diyos sa katauhan ng mga anak na babae ni Jethro. Siya po ay kinalinga, siya po ay pinainom, siya po ay tinulungan. And not to mention, at the end of the story, isa sa mga anak na babae ni Jethro ay napangasawa ni Moses ng pangalan ay Zipporah. And the story goes on. Though Moses' impulsive violence delayed God's plan, the promise that God's gifts and His call are irrevocable, according to Romans 11:29, held true. And in the wilderness, Moses learned that God's grace is sufficient for him, for His power
is made perfect in His weakness. As the Apostle Paul wrote in 2 Corinthians 12:9. Ito po'y sinulat ni Apostol Pablo. Pero dahil ito po'y salita ng Diyos at ang katotohanan na ito sumasa lahat ng panahon, even in the time of Moses ay naranasan po niya ang biyaya ng Diyos. Tandaan po natin na si Moses, bagaman nagre-represent ng kautusan sa lumang tipan, siya po'y nakaranas ng katunayan ng biyaya ng Diyos. Moses' faith, refusing the momentary pleasure of Egypt, tinanggihan po niya ang pansamantalang pabor ng Ehipto, at siya po'y nagpasya, sumama sa mga kababayan po niyang Hebreo, at sundin ang tawag sa kanya ng Panginoon. Let me show you the scripture. Hebrews chapter 11, verse 24, following verses. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God, referring to the Hebrew people, rather than to enjoy the fleeting pleasure of sin. Verse 26, he, referring to Moses, regarded this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasure of Egypt, because he was looking ahead to his reward. Look at verse 27. By faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered. And please tell me why. Because he saw him who is invisible. Now, pray tell me, how can you see the invisible? But Moses saw him who is invisible. That is exactly what faith is all about. Remember, Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. That is what faith is all about. Faith sees the invisible. And by faith, Moses saw him who is invisible. Ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay sa pamagitan lang ng pananampalataya. Nothing more, nothing less, nothing else. There is no way we can relate with God apart from faith. Why? Because God is invisible, beyond our natural five senses. We cannot see God with our eyes. We cannot touch Him with our hands. We cannot use Him. Let me rephrase that. We cannot see Him and perceive Him using our five natural senses. That is why the only way you can relate with God is by faith. Remember Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. The word please there meaning connect with God, relate with God. There is no way you can relate with God. There is no way you can commune with God. There is no way you can have relationship with God apart from faith. Pag pinag-uusapan po ang pananampalataya, dapat malinaw po ito sa atin. Wala tayong sariling pananampalataya. We're spiritually dead. Faith is a spiritual entity, and because we are spiritually dead, we don't have spiritual entity, which is faith. Nagkaroon lang po tayo ng pananampalataya sa panahong nagpasya tayong makinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17, remember, faith comes by hearing, and hearing the word of Christ. The word of Christ refers to the message of the cross
the gospel of grace. Sa sandaling marinig mo ang gospel of grace, sa sandaling marinig mo ang message of the cross, the finished work of Christ, dadapuan ka ng pananampalataya. At pagdating ng pananampalataya, itong mag-i-enable sa iyo para tumawag. Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. And now that you are saved by faith. And that faith is not even from yourself, it is the gift of God. Remember, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace we are saved through faith. And faith is not of yourself, it is the gift of God, so that no one can boast. At dahil meron kang pananampalataya, now you can relate with God. Now you can believe the Word. The ability to believe the Word, the ability to respond to His Word is by faith. That is supernatural, only faith can do. And that is not natural to us. It is even a gift given to us, that even faith is a favor given to us by God. Can you say amen? Amen. Si Moses, nakita niya ang hindi nakikita ng mata. Ang tawag doon, pananampalataya. Kaya maging sa kanyang kabiguan, hindi po ito naging katapusan ng lahat, sapagkat mayroong pananampalataya. Ilagay po sa isip, mga kabiyaya, anuman ang mga pinagdadaanan po ninyo o anuman ang pagdadaanan po ninyo sa buhay, hindi po yan ang katapusan, dahil hanggang naniniwala ka, your next season is coming. Amen. Amen. Everybody shout, in Christ, my next season is coming. In Christ, my next season is coming. One more time, louder. In Christ, my next season is coming. Remember, your failures are not final as long as you have the grace of God. And the only way you can access the grace of God is by faith. You have to believe what Jesus did on the cross of Calvary for you. Nothing more, nothing less, nothing else. Only Jesus. Jesus. Period. Wala nang pwedeng idagdag pa sa kanya. Siya lang po, at siya'y sapat na at higit pa ang biyaya ng Diyos, wala nang iba. Shout amen. Strangely, the same thing happened with Samson. Amid his moral failures, he experienced the same grace that redeemed Moses. Nabanggit ko po sa inyo na bagaman meron tayong central character na pinag-uusapan, minamagaling ko po na bumabanggit ako ng mga piling halimbawa, istoryang nakakalat sa pahina ng salita ng Diyos upang makita ninyo ng mga ito ay hindi po nagkataon lang o tsamba. Ito po ay normal na istorya sa Biblia, dahil ang buong Biblia ay istorya ng biyaya ng Diyos. From Old Testament to the New Testament, the Bible is a book of grace. It is the story of grace. All throughout the pages of the Holy Book, it's all about grace. That's why it is the central message of the Bible. Can you say amen? Amen. Judges chapter 16 verse 30. Ito po yung huling tagpo sa buhay ni Samson. Now, hindi ko na po ikwento sa inyo ang kabuang istorya. It is your responsibility to read your Bible. So you have to read your Bible so you would know the story of Samson. Samson said, "Let me die with the Philistines,
Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus, he killed many more when he died than while he lived. Samson was raised for such a time as that. Ni-raise po siya ng Lord, Judge Samson, upang palayain ang Israel sa pagkaalipin sa mga Pilisteo. Pero nabigo po siya dahil nalaglag po siya sa kandungan ni Delilah at ipinagtapat niya ang sekreto ng kanyang lakas, at nang maputol ang kanyang buhok, nawala ang kanyang lakas at bigo na isakatuparan ang tawag sa kanyang talunin ng mga Pilisteo at palayain ang Israel. Pero hindi ho yun na naging katapusan ng kanyang istorya. Samson was given a second chance. Samson found grace. Or better yet, grace found Samson. And the rest is history. Pero gusto kong mapansin nyo, mga kapatid, mas marami pong napatay si Samson ng araw siyang mamatay kaysa sa buong buhay na siya'y buhay. That is what grace is all about. When grace is given, you can do more. Can you say amen? When grace is received, you can do more. Why? Because grace is greater than all. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. In our own failures, however grievous or public, grace finds us, reshapes us in humility, reaffirms the irrevocable calling woven into our lives. Diyan ka po tumatay yung humahanga sa biyaya ng Diyos dahil walang itinatangi ang biyaya ng Diyos. Walang tinatanggihan ang biyaya ng Diyos. Sino mang lumalapit ay tumatanggap ng masaganang biyaya ng Diyos, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. And those of you who are watching this broadcast, it is not an accident. God is talking to you. God is speaking to your heart through this broadcast. It is not an accident that you're seeing this. Grace is calling you because we believe this is the day of salvation. Today is the day of grace for you. Number one, grace finds you in failure. Number two, grace meets you in the wilderness. Kinakatagpo tayo ng biyaya ng Diyos sa mga ilang ng buhay. Meron po tayo mga wilderness sa life. Whether you realize this or not, meron. Even the sad part is this, nasa wilderness ka na hindi mo alam na nasa wilderness ka sapagkat you do not even know or no one told you that there are wilderness in life. Exodus chapter 3. In Midian's wilderness, Moses paused at a burning bush and heard God call his name. Moses. 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 Na hindi po yan bago sa Biblia. Napakarami pong storya sa Biblia na tinatawag ng Diyos ang tao. At saan po siya tinawag? In this Midian's wilderness. It is a reminder that divine purpose shines brightest in our driest seasons.
Pag nakakaranas po tayo ng mga tuyo o mga tagtuyot ng buhay, mga panahon na dry season, remember, when you pass through the dry season, it is not your destination. It is not your last season, because we were taught that your next season is coming. This is only temporary. Dadaan ka sa Midian desert, wilderness ng buhay mo, na parang everything is dry. Please be reminded that it was in this season that Moses had an encounter with God through the burning bush. And he heard God calling his name. And the rest is history. In this barren place, the God of Abraham, Isaac, and Jacob spoke to Moses. And he made himself known to Moses. He said to Moses, I am the God of your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. And he even made himself known by giving his name. Moses asked the question, who are you and what is your name? God spoke to Moses and said, I am that I am. So he is the great I am. Moses had an encounter with God. Where? In the Midian's wilderness. In the driest season of his life, God met Moses. What is the lesson we can learn from this beautiful story? Kapag dumadaan po kayo sa mga dry season, hindi kayo nag-iisa. Kakatagpuin kayo ng Panginoon sa mga dry season ng inyong life. Amen. Pag tinignan mo ang iyong katawan, parang tuyo dahil sa sakit na dala mo, kakatagpuin ka ng biyaya ng kanyang pagpapagaling. Pag tinignan mo ang iyong sisidlan, parang tuyo ang provision. Paano ko mababayaran ng mga bayarin? Paano magtatagpo ang aking budget sa napakalaking gastusin? Tuyong-tuyo. Parang kulang ang sweldo sa laki ng bayarin. Paano mamimit ang lahat ng provision? Sa mga tagpong ito, dry season, kakatagpuin ka ng masaganang provision at biyaya ng Diyos. Shout amen. Just keep this in your mind. Your dry season is not your destination. Because in Christ, your next season, in Christ, your next season is coming. Come on, everybody shout, in Christ, my next season is coming. Christ, my next season is coming. One more time, louder. In Christ, my next season is coming. Do you believe that? Amen. You should. We should. Because it only happens to those who believe. God cannot do to you something that you do not believe. You have to come to the point on your bended knees and say, God, I believe. Ikaw lang ang makapagpapagaling sa akin. Pwede mong gamitin ng doktor, pwede mong gamitin ng gamot at ospital. Pero at the end of the day, sa iyo ko nagtitiwala. Maaring feeling safe ka dahil ang daming pera. Marami kang pera sa bangko. Feeling safe ka dahil iniisip mo, kaya mo magpagamot sa mamahaling ospital. Kaya mong bayaran ng mga magagaling na doktor. Pwede ka magpunta sa ibang bansa para magpagamot. Feeling mo, I can finance. I have the money. Let me tell you this from the bottom of my heart. Your money cannot do what grace can do.
Only the grace of God can do it. Only the grace of God can do it. Shout amen. Remember, your dry season is not your destination. You will only pass through it. It is only a segment of your life. Weeping may last through the night, but joy comes in the morning. Yung mga gabi ng pag-iyak, yung mga gabi ng hapdi, problema sa anak, problema sa asawa, problema sa in-laws, minsan problema mo sa sarili mo, problema sa mga bayarin, problema sa kalusugan. Nag-aalala ka kung mabubuhay ka pa ng matagal. Lahat ng mga alalahin ng iyong buhay ay may tutulad po sa dry season. It was in Midian's wilderness that God met Moses. And Moses experienced the grace of God. Please put this in your heart. He loves you so much to give His only Son to die on the cross for you. Walang bagay na hindi niya kayang ibigay sa iyo. Naibigay niya na ang kanyang anak. Ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay? Pero mangyayari lang ito sa iyo kapag naniniwala ka. Kaya ang aking pakiusap sa inyo, lagi kayong maniwala. Laging maniwala. Dahil walang imposible sa mga naniniwala. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wilderness season are not wasted. They refine our faith and ready our hearts for greater calling. Let me show you the verse. Isaiah 43:19. See, I am doing a new thing. Now, it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. There is no such thing as waste time or wasted time or wasted season. Sayang ang mga panahon na yan. Wala po. Walang ganyan sa biyaya ng Diyos. Lahat ng mga pagdadaanan mo sa buhay ay hindi po sayang. Kumisang gusto natin ng shortcut. Gusto ko makarating dun in a shorter time. But God, reroute your life. Dito ka pinadaan ng Diyos. Dito sa wilderness. Pero gusto mong dumaan sa skyway. Gusto mong dumaan sa subway. Gusto mong dumaan sa shortcut. Pero sometimes in the wisdom of God, He allowed you to pass through this. Why? Look up here, look at my eyes. Why? So He can rebuild Himself to you. Gusto niyang ipakilala ang kanyang sarili sa iyo na siya ang tunay mong kaibigan. Iiwanan ka ng iba pero hindi ka iiwanan ng Panginoon magpakailan-kailan pa man. He is your best friend. He is your true friend. Can you say amen? The Bible says He is even a friend closer, stick closer than a brother. Pinakikilala niya ang kanyang sarili as the great healer, the great provider. Bakit ito? Pinadaan sila ng Panginoon sa mga wilderness ng life para higit mong ma-encounter ang Diyos sa iba't ibang tagpo ng iyong buhay. Why would God, in His wisdom, allow you to pass through the wilderness so He can show you His power, that He can make a way in the wilderness? Because He is the God who can make a way where there seems to be no way. Because with God, nothing is impossible. Walang sakit na hindi kinarga ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Ang sakit na dala-dala mo ngayon ay kinarga ni Kristo sa krus. You don't have to carry it. Kinarga niya yan para sa iyo. When Jesus bled and died on the cross of Calvary, He was thinking of you. Ikaw ang nasa isip niya. Thousands of years bago mangyaring ipanganak ka. Thousands of years bago dumapo ang sakit na yan sa iyo. At nakita mo yung findings, nakita mo yung medical report ng iyong sakit. Kinarga na ni Jesus yan sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Because with God, nothing is impossible. Can you say amen? Bakit niya hinahayaang dumaan tayo? So we can begin to experience the walk of faith. Kailangan lumakad tayo sa pananampalataya. I told you a while ago, the only way we can relate with God is by faith. No way. No other way we can do it. It is in the wilderness of life we develop our walk of faith. I'll show you the verse. James chapter 1 verse 2. Following verses. James writes, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds." What is that? Wilderness of life. Because you know that the testing of your faith produces what? Perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be what? Mature. What else? Complete, not lacking anything. Sometimes we look for comfort, but God is looking for maturity. We look for something that is so easy. God is looking for you to be complete and lack nothing. And even lack anything. Yun ang nasa isip ng Diyos. Sa likod ng kanyang isip, dinidevelop ka, minamature ka. Dahil hindi naman ito ang huling takbo mo eh. Tatakbo ka pa ng mahabang panahon. Kung isasalba ka ng Panginoon sa takbuhin ito, saan ka kukuha ng maturity sa susunod na takbuhin ng buhay? Sometimes we want easy. Gusto natin isalba tayo sa mga mabibigat para gumanggang ang buhay natin. Bakit hindi natin hilingin sa mga bagtasin ng buhay na parang kay bigat? Lord, gusto kong maranasan ang iyong biyaya. Sapagat pagkatapos ng dry season, my next season is coming. Palakpakan si Lord. My next season is coming. Everybody say, in Christ, my next season is coming. In Christ, my next season is coming. Do you really believe that? Amen. Ang next season ng life mo ay malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaboran, at mabubuhay ng mahaba. Yan ba ang gusto mo? So itaas ang dalawang kamay. Kung yan ang gusto mo, if you really, really want it, taas ang dalawang kamay. Sabihin natin, in Christ, my next season is coming. In Christ, my next season is coming. One more time. In Christ, my next season is coming. One more time. In Christ, my next season is coming. Palakpakan para kay Lord. Praise God. Praise God. Ang mga dry season, yun po yung mga waiting season. Ang wilderness, yan po yung mga waiting season ng life natin. Let me give you examples. Number 1, Joseph. Si Joseph po ay merong 13 years ng wilderness. He was 17 years old when he was sold as a slave in the land of Egypt. Hey! After 13 years, 17 plus 13 equals 30. 30 years old, he became the governor of Egypt. Yun yung next season. So, pwedeng ang dry season mo ay 13 years. Pero ano naman ang 13 years? Kumpara sa
season of blessing and favor. Si Joseph ay nabuhay ng 110 years old. 13 lang po ang wilderness. 97 po ang new season ng kanyang life. 97 years blessed and favored by God. Puro kasi reklamo ang tao eh. Puro reklamo. Kasi hindi mo nakikita may magandang ginagawa ang Diyos. So huwag tayong magreklamo. Keep on believing. Keep your faith. Huwag itapon ng pananampalataya dahil nagkaproblema ka. Hindi na ako magsimba, hindi na ako magbigay, hindi na ako manalangin, hindi na ako maglikod sa Panginoon. Never do that. Keep on keeping on. 13 years. Another one. David. David, the same as Joseph, 17 years old when he was anointed to be the king of Israel. Hey, David was 17 years old when he killed Goliath. Pero he did not become king right away. Meron din po siyang 13 years of wilderness. Habang nakaupo si King Saul as king, 13 years po siyang tinugis na parang hayop sa ilang dahil gusto siyang patayin ni King Saul. Dahil gusto niyang maging hari ay ang kanyang anak na si Jonathan. But God had a different plan. And the rest is history. Read my lips. David became king over Israel at the age of 30. Same story with Joseph, isn't it? 13 plus 17 equals 30. Hindi tsamba. It is in the Holy Book. Talagang may mga wilderness ng life. Di ko nga lang alam kung ilan ang taon ng wilderness ninyo. Baka katulad kay ni Joseph, 13 years. O baka ang iba sa inyo, 13 months lang. Dahil yun ang sanay kayo, 13-month pay. Lord, okay na sa akin ang 13 months. Pagkatapos ito, pag ginawain mo na ang buhay ko. For some of you may be longer than that, shorter than that. I wish I can tell you. But no one knows. That's why we need to trust Him step by step, moment by moment. Ito lang ang ilagay mo sa puso mo. Kung minahal ako ng Diyos, ng gayon na lang na ibigay ang kanyang anak para sa akin, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen. I'll give you another one. Moses. Si Moses po, 40 years ang kanyang wilderness. Ang edad ni Moses, nung nasa Egypt po siya, 40 years old. Nang tumakas po siya from Egypt going to Midian, nagstay po siya sa Midian desert. Doon na siya nakapangasawa, 40 years. Kaya nang bumalik po siya sa Egypt, 80 years old na siya. And Moses died by the age of 120. So 3 parts ang life ni Moses, 40, 40, 40. 40 sa Egypt, 40 po sa wilderness, and 40 sa new season ng life niya as the prophet of God who led Israel from the land of slavery, Exodus, bringing them to the promised land. So hindi ko alam kung ano ang number of years ng wilderness ng life nyo. Pwedeng katulad kay ni Joseph, 13 years. Pero wag matakot. Dahil pagkatapos niyan, mabubuhay ka ng mahaba. Pinagpala, pinaboran, malusog, masigla. Makikita mo ang iyong mga apo hanggang sa kaapu-apuhan dahil pinagpala ng Diyos ang pamilya mo. Pinagpala ng Diyos ang mga anak mo. Pinagpala ng Diyos ang mga apo mo. Shout amen. Praise God. Praise God.
Always keep this in your mind. In dry seasons, listen for God's whisper. He is revealing Himself to you, helping you understand His plan, shaping your character, and preparing you for His purpose. Kaya hindi po wasted time ang wilderness. It's a very important part of your life. Wala pong ni isa man dito sa bulwagan na ito o nanonood sa broadcast na ito na hindi dumaan sa wilderness. Ang inyong abang lingkod, kami ni Pastor Jo, ang aming pamilya, we went through many wilderness in life. What you're seeing right now did not just happen overnight. But we never gave up. We kept on keeping on believing that grace is greater than all. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Number 2, grace meets you in the wilderness. Number 3, I'm starting to close. No, I'm not closing. I'm just starting. Number 3, grace sends you with a mission. Ang bawat sa atin may misyon. Baka akala nyo yung mga pastor lang ang may misyon. May misyon ka. Hindi ba sumagi sa isip mo, ba't pinayaman ka ng Diyos ng husto? Hindi yan sa kapritsyo ng buhay mo. Never ever think about it. You got more, even more than what you can spend. Lord, bakit mo ako pinayaman ng ganito? Bakit? May mission ka. You have to find out. You have to find out. Don't waste the opportunity to do what God has placed in your heart. Sinusugo tayo ng biyaya ng Diyos sa misyon ng buhay. Hindi lang mga pastor. Bakit yan ang edukasyon na nakuha mo? Minsan hindi naman yan sumagi sa isip mo nung bata ka. Pero bakit yan? Bakit diyan ka dinala ng Panginoon sa kurso na yan, sa edukasyon na yan? Dahil merong ipagagawa sa iyo ang Panginoon. Ba't ka napunta sa trabaho na yan? Bakit nakonect ka sa tao na yan? Sa dami-dami ng mapapangasawa mo, ba't naman itong napangasawa mo? Dami naman nagkagusto sa iyo. Buti sana kung yan lang. Pero yan ang napili mo. Isa parang nagsisisi ka pa. Diyos ko, ba't naman ito ang napili ko? Dami nagkagusto sa akin, asulang mata, dilawang mata. Pasok ang mata. Dilat ang mata. Kirat ang mata. Singkit ang mata. Dami naman nagkagusto sa iyo, maiksi ang apelido. Mahaba ang apelido, hindi mabigkas ang apelido. May nagkagusto pa nga sa iyo na walang apelido ah. Ba't yan ang nagustuhan mo? Tapos you end up, parang hindi magandang nangyari. Mari, pero you are now a better person than before. You're stronger now than ever before. You're closer to God than ever before. Walang wasted wilderness sa buhay mo. God is making all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Shout amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Kapag naging mas maganda ang itsura mo ngayon kaysa nung bago mo nakilala ang tao na yan, you are in the new season of your life. Pero kung mas masama na itsura mo ngayon kaysa nang unang mo makilala ang mama na yan o ang ali na yan, huwag kang masiraan ng loob. It's only a dry season. And your new season is coming. Palakpakan si Lord. Your new season is coming. Shout amen. After 40 years in exile and a life-changing encounter at the burning bush, God's unmerited favor commissioned Moses
And God said to Moses, "Now go, for I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt." Beautiful, isn't it? Then you realize that the very mission Moses once fled became the purpose for which he was uniquely prepared. Why? The Bible says, "This is the same Moses whom God sent to be the ruler and deliverer." Inihanda muna siya ng Lord. Ibinalik po siya sa Egypt in order to let God's people go. Acts 7:35. The same story happened to many Bible characters. For example, the same was true of Jonah. Jonah ran from Nineveh, but grace pursued him. Grace found him, and grace sent him back to Nineveh to proclaim the word of God and call people to repent. And indeed, they did. They repented, and the whole city was spared from God's judgment. Jonah chapter 3. Kaya kuminsan, kung yung tinatakbuhan mo, yun pala talaga ang pinagagawa sa iyo ng Lord. Sapagkat mayroong misyon ang bawat isa. Ang iba po ay tinawag para humayo. Ang iba naman ay tinawag para magpahayo. Maybe ang calling mo is to do the ministry. Or just maybe your calling is to support the ministry. Whatever calling that God has placed in your heart, one thing is for sure, you have to do it. Because you will never be happy unless you do what God has called you to do. Keep this in your mind. God turns our failures into platforms for His glory, weaving our mistakes into His redemptive story. What you once ran from, He now commissions you toward, empowered you by His restoring grace. So what do you do? What do we do? Step into your divine calling, assured that He who began this work in you will carry it to completion. Sa wikang Pilipino, siya na nagsimula ng mabuti na gawain sa iyo, lulubusin niya ito hanggang sa araw na makita natin ang Panginoon. Can you say amen? Let's see them again. 3 points. 3 things when grace finds you from the story of Moses. Let's read them out loud. Malakas. Sit up straight. Ready? Number 1. Grace finds you in failure. Number 2. Grace meets you in the wilderness. Number 3. Grace sends you in a mission. Grace finds you in a failure. Grace meets you in the wilderness. Grace sends you with a mission. Let me give you the life application. Number 1, refuse to let failure define your future. Refuse to let failure define your future. When Moses' failure drove him into exile, God met him in the wilderness and by His grace called him forward. Look up here. Always forward, never backward. In our own lives, no mistake can imprison us when we pause to hear His grace. Grace reshapes our past and propels us into His purpose. Hindi ka po aksidente.
parte ka ng malaking plano ng Diyos. Kaya may layunin ang Diyos. Sa dami ng simbahan pwede niyong puntahan. Why God has placed you here? God has a purpose. Sa dami ng pamilyang pwedeng ipanganak ka, sa dami ng tao na pwedeng kumupkup sa iyo, umampun sa iyo, bakit sila pa? God has a purpose. We just do not know yet, but God has a purpose. Ba't ako pa? Bakit ngayon? A lot of things tumatakbo sa isip natin. And we're trying to find answers to the many questions we ask. And sometimes, we do not know the answer because we do not even know the right question. But grace does know the question and the answer. So number one, refuse to let failure define your future. Number two, listen to God's voice in the wilderness of life. Kapag dumadaan po kayo sa mga wilderness ng life, listen to the voice of God. He will speak to your heart. Hey, look up here, look at my eyes. You are His child. You are His child. He will speak to your heart. Kakausapin ka ng Diyos in the wilderness of life. You have to listen. In the wilderness, Moses heard God's call in the crackling bush. Prove that even in our driest season, His voice will guide us into our calling. In our own wilderness, He will surely speak. The question is, are you listening for His voice and discerning His direction? It is up to you. He is talking to you. Are you listening? Are you hearing His voice? O baka boses ng kaibigan mong naririnig mo na nagsusulsul sa iyo? Kaninong boses ang naririnig mo? Boses ba ng Panginoon to guide you every step of the way? You can never go wrong if you follow His voice in the light of His Word, through the leading of the Holy Spirit, through the compass of His grace. We should listen to His voice. Number 3, I'll close with this. Embrace the call of grace and be content. I want to say that again. Embrace the call of grace and be content. Like Moses, who left the palace's fleeting glory to answer God's call in the wilderness, you'll never find true contentment, however successful you appear, until you embrace your grace-filled calling. Can I say this honestly to you in this gathering and those of you who are watching this broadcast? Hindi ka kailanman sasaya. Kahit magmukha kang successful in the eyes of the world, marami kang pera sa bangko, magagara ang iyong mga kasangkapan, malaki ang bahay mo, laging bago ang sasakyan mo, mamahalin ang suot mo, puno ka ng alahas, nakakapaglibot ka sa buong mundo, at nagmamantika ang nguso mo sa sarap ng kinakain mo, laging makislap ang nguso mo kahit wala kang lipstick. Hindi ka kailanman sasaya ng tunay na saya hanggang magawa mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. At kapag nagawa mo na yan, ikaw na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Amen? Amen.
So my challenge to you is, find it out. The best way you can find God's calling is in the wilderness of life. Because that will propel you to your next season. Let's see them again. Silipin natin ang 3 life application. Malakas, sabay-sabay. Ito po ang application. Everybody, sit up straight. Basahin natin ang malakas. Ready? Application number 1. Let's do this again. Mas malakas pa. At doon sa mga nanonood sa broadcast, please join us in reading this out loud. Ready? Number 1. Refuse to let failure define your future. Number 2. Listen to God's voice in the wilderness of life. Number 3. Embrace the call of grace and be content. The big idea is, in Christ, my next season is coming. One more time, what is the big idea? In Christ, my next season is coming. One more time. In Christ, my next season is coming. In Christ, your next season is coming. And those of you who are watching this broadcast, this is your new season. Receive Jesus and be saved. That is the beginning of your new season. Hindi namin maaring tapusin ang broadcast na ito na hindi kayo bigyan ng pagkakataon tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at magsimula na ang bagong panahon sa inyong buhay. Manalangin po tayo. Samahan po natin ang ating mga bisita sa broadcast na ito. Taas natin ang ating dalawang kamay. Lahat ng narito sa bulwagan na ito. Taas natin ang ating dalawang kamay. Ipikit natin ang ating mata at iyuko ang ulo. Sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap at ariin natin na isang personal na panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po ang mananalangin, Ama. Tinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Sa unang pagkakataon, sa loob ng bulwagang ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa gawain ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuli dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin, sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin.
Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Sa pamagitan po nito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking tinitiklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Isang beses pa malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? One more time. Do you really believe that? Come on, let's say it again. We believe that with all of our hearts. In Christ, my next season is coming. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Sarito!